Good morning, everyone. Good morning, Philippines, and good morning, Canada. And we are here now to our program and our movement for the seven last word. And let us prepare our heart and mind for our movement for this morning. And I would Okay. like to ask Pastora Alinita Umiping to lead us an opening prayer. Good morning po sa lahat. Sige po, tayo ay manalangin. Heavenly Father, we give thanks to you and to our Lord and Savior Jesus Christ for bringing us together today in one spirit. We pray for your wisdom, knowledge, and understanding, Father, and let your words move the hearts of those who hear the message. Father, as we ask for your anointing as the speaker proclaim the seven last words of Jesus Christ. Let your presence fills the hearts of everyone with peace and love. We give you all the glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Good afternoon and good morning here in our church, and good afternoon to your church. Let's sing praise and glory to our Father in heaven. Once again, hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came me from the everlasting to the world we live. The
salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan niyo, Ama. Sa kabutihan at katapatan niyo, Panginoon. For you've been so faithful, Panginoon, to our lives, Father in heaven. And right now, O Lord, we just wanted to give you praise and glory, to worship you, Father in heaven. Deep down in our hearts, Father God, we are so grateful, Panginoon, that you have called us, that you have saved us, that you have rescued us. And we thank you. We thank you, Father God. Hallelujah, O God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, O God. Let's all worship our Father in heaven. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on
darling of heavens, crucified. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Yes, you are worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy, our dear Father in heaven. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga sa Pilipinas, hapon dito sa Canada. At nasabi ko nga kanina, nasa oras na ito ay tayo ay nagtipon-tipon para i-remind tayo ng sakripisyong ginawa ni Jesus Christ nung siya ipako sa krus. At meron siyang mga binitiwang salita na yun nga ay tinatawag natin na the 7 last words of Jesus on the cross. Ako po ay naatasan na i-discuss yung first word ni Jesus. Ang mga salitang ito ay binigas ni Jesus at ito ay nakasulat sa Luke 23 verse 34. Ang sabi dito, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." So marahil naisip ninyo ang sakit na dinaranas ni Jesus nung siya ay nasa krus. At nakita rin natin sa video na talagang grabe ang dinanas niyang hirap. Sakit, bumuhos ang kanyang mga dugo. Unti-unting nawawalan ng lakas, nauuhaw, at siya ay nasa bingit ng kamatayan nung bigkasin niya ang kanyang mga huling kataga. Ngunit ang kanyang natitirang lakas ay binuhos pa rin niya upang humingi ng kapatawaran para sa mga taong nagpahirap sa kanya, sa mga taong nagkutya, at sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Alam natin na nung si Jesus ay nandito sa mundo, marami siyang natulungan. Marami siyang pinagaling, marami siyang pinakain. At marahil maisip natin, kung tayo ay nasa kalagayan ni Jesus noon, ano ang sasabihin natin? Ano ang iisipin natin? Sigurado ako ang sasabihin natin ng bawat isa sa atin ay, nasaan ang mga tinulungan ko noon? Bakit ni wala man sa na isa na natulungan ko ay wala ngayon? Bakit hindi man lang sila nagpakita ng simpatiya sa akin? Subalit hindi yan ang binitiwang mga salita ni Jesus. Ang binigkas niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Itong mga salitang ito ay nagpapakita ng isang incredible act of love and mercy. At ito ay nagpapakita ng tunay na karakter ni Jesus. Kahit sa kanyang pinakamadilim na mga oras, ang mga iniisip ni Jesus ay para sa iba, hindi para sa kanyang sarili. Hindi niya rin sinumpa ang mga nagpapahirap sa kanya. Hindi siya naghangad ng paghiganti. Sa halip, humingi siya ng kapatawaran para sa kanila at para sa ating lahat. Ang mga unang salita ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng lalim ng kanyang pagmamahal sa ating lahat, maging sa mga umuusig sa kanya. Sa katunayan, ang pagpapatawad na ito ay hindi bago kay Jesus. Sa buong buhay niya, sa kanyang ministeryo, palaging nagtuturo si Jesus ng pagpapatawad at awa, compassion, love. At nasa Bible, sinasabi na pinatawad niya yung babae na who was caught in adultery.
He also forgave the paralyzed man, and he even forgave those who accused him of blasphemy. Ang mga unang salita ni Jesus ay inspirasyon sa ating lahat. Ito'y isang paalala na anuman ang ating pinagdadaanan, dapat nating laging isikaping magpakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa. Tulad nga ng sinabi ni Jesus sa Matthew 5:44, sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kaya yan ang ginawa ni Jesus nung siya ay nasa krus. At maalala rin natin yung ginawa ni Stephen. Sinabi sa Biblia nung siya ay bago mamatay. Sabi niya, he cried out, Lord, do not hold this sin against them. Katulad ni Jesus, si Stephen ay pinatawad din ang kanyang mga persecutors. Yung mga bumato sa kanya hanggang siya ay mamatay. So, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na si Jesus ay isang intercessor. Siya ay nag-intercede para sa ating lahat. Sabi sa Isaiah 53:12, therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. So, yan ang ginawa niya. Nag-intercede siya on behalf ng mga umalipasta sa kanya, ng nagpako sa kanya. Ang ibig sabihin nito, si Jesus ay ating counselor, ang ating advocate, isang mediator. Hindi siya isang prosecutor. Jesus is a wonderful counselor. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This prayer gives us a God's eye view of the cross, hindi eye view ng isang tao. Di ba, in the human nature, ang isang taong ninatulan ng kamatayan sa cross ay isang guilty, isang kriminal. At ang mga nagkukutya sa kanya, ang mga pumako sa kanya, ay yung mga sinasabing judges o jury. Pero hindi ito ang tamang paglalarawan ng pagkapako ni Jesus sa krus. Ang binitiwang salita ni Jesus ay nagpapatunay na siya ay isang counselor, isang abogado, at ang Diyos ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama, ang hukom o isang judge. Samantalang ang mga humusga at nagpako sa kanya sa krus ay ang mga kriminal. But then, the one on the cross is our advocate, our lawyer, who is pleading for our defenses, for their defenses. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Si Jesus, who was nailed to the cross, ay interceding as a lawyer for the guilty sinners na siyang nagpako sa kanya. Mahirap isipin na mayroong isang abogado na biktima ng isang krimen na dapat ay umusig sa nakagawa ng kasalanan sa kanya, pero siya ang tumayo para maabsuelto o maakwit sa kaparusahan ang taong gumawa sa kanya ng hindi mabuti. Iyan si Jesus, ang ating abogado, ang ating advocate, ang ating counselor. At iyan ay pagpapakita ng pagmamahal, at ang pagmamahal na yan ay ang ganti ni Jesus sa mga nagalit sa kanya, sa mga umalipusta sa kanya. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Maari sanang nanalangin si Jesus para sa anumang bagay sa sandaling ito. Subalit ang kanyang focus ay sa pinakamatinding pangangailangan ng tao. At pinagdasal niya ang kapatawaran ng mga makasalanan. Alam niya ang sangkatauhan ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Alam niya kung hindi tayo patatawarin, ang ating kasalanan ay magreresulta sa walang hanggang paghihiwalay
sa ating Diyos Ama at sa kamatayan. Hindi siya nanalangin sa Ama na hatulan o sirain sila o tayo. Hindi niya hinangad ang paghatol at panganib, subalit humingi siya ng kapatawaran sa bawat isa. Sa oras na yun, maaari siyang manalangin para sa kapanatagan habang tinitiis ang sakit sa krus, ang sakit sa krus. Maaari din siyang manalangin na bigyan siya ng lakas na magtiis. At maaari niyang ipagdasal na iligtas siya ng mga anghel mula sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa halip, nagsumamo siya sa Diyos para sa kapatawaran. He pleaded with God for mercy and forgiveness for sinful men. At habang tinitis niya ang mga pagdurusa sa krus, ang kanyang tunay na simbolo ng damdamin sa panahon na yun ay naihayag. Ang kanyang hangarin ay makita ang mga tao na tumanggap ng kaligtasan. Ang kanyang hiling ay magkaroon ng kapatawaran. Ang kanyang simbolo ng damdamin ay pagpapatawad at pakikipagsundo ng sangkatauhan sa ating Diyos Ama. Kaya mga mahal kong kapatid, habang pinagdinilay-nilay natin ang mga unang salita ni Jesus sa krus, alalahanin natin ang hindi kapanipaniwalang pagmamahal at kapatawaran na ipinakita ni Jesus. At sikapin nating ipakita ang pagmamahal at pagpapatawad sa lahat, maging sa mga taong maaaring umusig o umuusig sa atin. At naway hangarin natin lahat na mamuhay sa halimbawa ni Jesus na nagmahal at nagpatawad sa ating lahat hanggang sa kanyang kamatayan. Amen. Okay, thank you. Okay, nandito po tayo sa pangalawa sa huling mga pangungusap ng Panginoon. Nais ko pong basahin ito sa English. One of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too, while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assured you today, you will be with me in paradise." Okay, sa oras na ito, nais nating makita ano yung ipinapakita ng ikalawang huling salita ng ating Panginoon. It is talk about salvation. Ito ay dialogue. It is a dialogue between, not between, there are three that was crossed. Okay, that was placed on the cross. A dialogue between two thieves and Jesus Christ. So, a thing happened on the cross why they were hung. Sila po ay nag-uusap habang sila ay bugbog sarado, hubad, at sila po ay nakapako sa krus. Ang sabi ng isa, kung talagang Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Nais ng isang magnanakaw o ng isang salarin na nais niyang makaligtas doon sa kanyang mga kasalanan. Nais niya na sa oras na yon, parang immediately gawin ni Jesus Christ. Kasi Diyos ka naman eh. Gawin mo yung mga bagay na ikaliligtas namin. Kung ililigtas mo ang sarili mo, kung makakawala ka dito sa sitwasyong to, pati na kami, isama mo. Sabi niya, yung bang tayo minsan sa panalangin natin, parang Lord, sige na, ibigay mo na sa akin ito. Sige na, Lord. Lord, iligtas mo ako dito. Sa bagay na kung saan ginawa natin yung mali. Alam nating mali, pero ginawa natin. Pero kapag nandun na tayo sa bingit ng pangangailangan, agad tayong tumatawag sa Diyos. Just like this other criminal.
Kung talagang Diyos ka, iligtas mo ako. Iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. Yung ganong pangungusap niya na tila ba walang pagsuko, walang pagpapakumbaba. Ang nais niya lang, maalis sa kanya yung parusa. On the other hand, makikita natin, itong isang salarin na nakapako doon sa krus, siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Napakalaki ng kanyang request. Sabi niya, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot? Wala ka na bang takot sa Diyos? Ang sabi niya ganon, na ikaw ay isang katulad mo na ako ay isang salarin din. Tayong dalawa ay kriminal, pero ang taong ito ay walang kasalanan. Yung oras na yon, siya ay unang nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesus. Kung makikita natin, parang ang hirap yatang tatlo kayo nakapako sa krus, bugbog sarado, nakahubad. Actually, sa totoo lang, nilagyan lang ng saplot yun. Pero si Jesus Christ po, siya po ay hubot-hubad. Wala po siyang kasuotan. Kasi sa panahon nila noon, kapag ikaw ay naipako sa krus, ikaw ay ipapahiya sa buong madla. So sa isang pagpapahiya, ikaw ay nakalantad. Nakataas ka, nakapako ka sa krus, ikaw ay hubad. Kasi nga, blasphemous yung maipako ka doon sa krus. Ngayon, doon sa isang salarin, nakakatuwa sa isang banda at nakakapagtaka. Pare-pareho sila ng itsura sa harapan ng mga tao. Pero ang makikita natin dito, yung isang kriminal ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesus. Grabe yung bang tipong pareho kayo ng kalagayan, pero nagkaroon ka ng pananampalataya sa mga oras na yon. Maaari siguro naririnig na nila ang tungkol kay Jesus Christ. Maaaring nakita nila mismo si Christ na nagpagaling, nagpatawad ng kasalanan. Maaaring nakita na nila. Pero itong isa, full of anger, full of hatred. Makikita mo sa kanya kung talagang Diyos ka. Diba? Pero itong isang magnanakaw, sabi niya ganon, Panginoon, sabi niya, isama mo ako sa iyong paghahari. Sabi niya, isama mo ako sa iyong kingdom. At ano ang sagot ni Christ? Ngayon din, ipagsasama kita. Kung makikita natin, ang ginawa ng isang magnanakaw na ito, ay napaka-generous ng kanyang hinihingi. Parang, kumbaga, pagka, sino dito yung nagsha-shampoo marami. O kaya yung yung magki-cream sa buhok. Di ba nakalagay doon, lustrous, o kaya generous. Put generous cream on your hair. So marami talaga. Etong taong ito, humihingi siya ng isang bagay na imposible. Kasalanan. Makasalanan siya. Sa mga oras na yon, siya ay may hustisya sa kanya. Pinangako nga siya sa krus Papatayin nga siya Pero sa mga oras na yon, humingi siya ng pagkakataon na siya ay maligtas. At nagkaroon nga, ang sinabi ni Jesus Christ sa kanya, ngayon din, isasama kita sa aking paghahari. Sabing ganon ng Panginoong Jesus. Alam nyo ba, na kapag ang isang kaluluwa ay nasa bingit na ng kamatayan, makikita mo rito. O kaya, nandoon ka sa bingit na ikaw ay delikado. Ano kaya ang una mong prayer? Halimbawa, malapit ka ng masagasaan ng tren, nakatali ka doon sa truck, nakatali ka doon. Anong gagawin mo? Di ba mananalangin ka? Panginoon, iligtas mo ako rito. Please, Lord, iligtas mo ako. Kasi nasa bingit ka ng kamatayan
'Di ba? O kaya yung naghihingalo ang isang tao. Nakakita ako ng isang tao naghihingalo, grabe pati yung kama niya nagpo-pump. Sa sobrang hirap na hinahabol niya yung hininga niya. Ang tao, pag hirap na sa sitwasyon, tumatawag sa Diyos. Pero ibang klase itong isang salary na ito. Nakuha niyang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Grabe ano? Sa bingit ng kamatayan, nandoon ka na. Parang kasabihan na, isang hibla na lang ng buhok, mamamatay ka na. Pero ano ang ginawa ng taong ito? Nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. In-acknowledge niya si Jesus Christ ay isang Diyos at walang kasalanan. Na hindi karapat-dapat kay Christ na parusahan. Pero mo, na-acknowledge niya pa yon, nagawa niya pa yon sa kaunting oras na meron siya. Grabe, at niregaluhan siya ng Diyos. A favor, a great favor was given unto him. Ngayon din, isasama kita. Ang sarap pala magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang sarap pala na kapag heart to heart kayo, ng Panginoong Jesus na nag-uusap. Lord, ito yung kalagayan ko eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Pero Panginoon, sa iyo ako lalapit. Kasi alam ko, may pag-asa ako sa iyo. Nagkaroon ba siya ng pag-asa? Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa salvation. Salamat, Lord, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawa sa amin, O God. Salamat sa pagmamahal, sa matinding pagmamahal. Lord, wala nang ibang magmamahal sa amin katulad ng ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat dahil hindi namin matitikman ang impyerno, kundi Panginoon, ang langit na ipinangako mo sa bawat isa. Thank you, Father God, for we are going to be with you, Father God, someday, O God. Nakukunin mo na kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, O God. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ako din ay inatasan na mag-share about sa third testament of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. So magandang hapon din dito sa Canada, sa Calgary. Ako ba'y babasahin ko yung John 19:26 and 27. Sabi dito, when Jesus saw his mother, there and the disciples whom he loved standing thereby, he said to him, "Woman, here is your son." And the disciples, "Here is your mother." For that time on, the disciple took her into his home. So itong testament na ito ay napakaganda dahil in spite of sufferings of Jesus Christ on the cross, mayroon pa rin siyang, anong gusto sabihin ito sa Tagalog? Mayroon pa siyang talagang desire na i-share niya, isabi niya yung gusto niyang last na isabi niya sa kanyang ina. Nasabi niya, "Ina, ihahabilin ko sa iyo si John in replacement as a substitute sa akin." Sinabi naman ni John ay kay John na akuin mo bilang ina mo si Mary. And then doon time na yon, ginawa ni John, inobey niya yung sinabi ng Panginoon, dinala niya sa bahay niya at inalagaan niya si Mary. Sinabi nga dito as we see in this passage, Jesus expresses love, care for his mother, despite of his agony, in spite sa kanyang sa physical agony, hindi lang sa physical, kundi lahat, sa mental, lahat yung shame na natamasa niya, lahat na nangyari sa kanya. Yung agony na experience niya, he is very much concerned sa welfare ng kanyang ina. That's why John, sinabi niya na,
in behalf of me, ikaw na ang mag-replace in behalf of me. In-endorse na si John sa kanyang ina para mag-care sa mama niya, kay Mama Mary. And imaginein mo yung pain na na-experience ni Mary, thinking of sa natural na buhay, parang mahirap, di ba? Hindi natin kayang gawin. Pero dahil dito, inaano dito yung ano ni Mary, talagang siya ang pinili ng Diyos, ginawa siyang strong woman para itong mga bagay na ito ma-experience ay magawa niya dahil for the sake of love for His Son, Jesus Christ. Kaya napaka-importante talaga bilang magulang sa atin, especially ang mga babae. Grabe ang sakripisyo. Gawin natin maging ehemplo tayo, ehemplo si Mary sa ating buhay. Sa mga Asian countries like dito sa Arab countries, kasi tinanong ko rin yung kapatid ko kanina. Sabi ko, ano ba yung kultura ng mga nasa Arab countries? No, nagkaroon po ako ng idea. Sabi niya, traditionally, ang mga older son, kung ang tradition daw ng mga Jewish family, kung ang kanyang ina ay widow or older na, ang panganay na lalaki ang siyang responsible for taking care for the mother. Kaya typically ito si Jesus Christ nung namatay sa krus ng Calvary. Kasi galing din siya sa Arab countries, di ba? Yun din ang ginawa sa kanya na ginumit niya yung inintrust sa kanya si Mary to care for members of his immediate family. Sabi dito, a typical son would commit or entrust or endorse his mother into the care of another member of his immediate family. In the case of Jesus, that he could have been James or John or Jude and another male siblings in the family circle. But dito sa nangyari kay Jesus Christ, bakit hindi niya in-endorse yung inintrust si Mary sa kanyang, di ba may mga half-brothers siya? Si James at saka si Jude. So bakit hindi niya in-endorse yun? Mayroon reason, di ba, na si Mary ay si Jesus Christ by the time na pinako siya sa krus, talagang yung dalawang kapatid niya, yung kapatid niyang yun, hindi naman talaga naniniwala sa kanya. He never believed in Jesus Christ. Nag-believe lang siya nung na-resurrect na si Jesus Christ according to John 7:5. Na sinabi dito, for not even his brother believed in him. Talagang hindi siya naniwala. At the same time, si Jesus' brother were not present on his crucifixion. Kaya hindi ni Jesus Christ talaga ibinigay yung responsibility sa kanilang half-brother because yun nga, yung sitwasyon, hindi naman talaga sila, kumbaga, irresponsable. While John is irresponsible man because siya ay unang-una disciple ni Jesus, he's the best friend of Jesus, and alam niya na yung mga tinuro ni Jesus Christ nung time na nandito pa siya sa lupa, na-absorb yun, nakuha yun ni John at in-apply niya sa kanyang buhay. Kaya napakaganda yung ni Jesus Christ. Umalis man siya dito sa mundo, confident siya na iti-take care of siya ni John because of his confidence and faith na siya ay hindi mapapabayaan ng kanyang alagad na si John. So, ano to sinabi ditong, the woman behold your son. Jesus invites his mother to look to John because he is the disciple who is loved and friend of Jesus Christ. Siya yung substitute. Siya yung ginamit na in behalf of Jesus Christ. Siya ang nag-meet ng needs because si Mary mayroon siyang need. Ano yung mga need niya? To protect, to care of, to provide, and to be loved. So, yun talaga ang kailangan talaga ni Mary. Kasi on that time,
very ano yung agony niya, talagang distress siya, stressful yung buhay niya, emotionally, talagang down na down si Mary. Kaya ginawa ni Jesus Christ talaga, ibinuhos niya lahat kay John yung responsibility as in his behalf, substitute. Yung in-endorse niya lahat kay John yung responsibility ni Jesus as a son. So, dito, mayroon tayo ditong lesson na makukuha as parents. Di ba sabi nga doon sa isa sa commandments si Jesus, sa fifth commandments niya, yung parents, yung sabi doon, honor your parents. So, kailangan natin as Christian, as mga anak ng Diyos, we have to honor our parents, which is, ginagawa naman natin ito. Pero ngayong mga panahon, dahil nga modern na ang tao, modern na tayo, lalo na sa mga Western country, ang nangyayari sa mga magulang, pag matanda na, gaya dito sa Western, sa Canada, ang mga magulang, pag matanda na, hindi na inaalagaan sa bahay. Dinadala nila sa isang lugar na kung saan somebody who will care for, gaya ng daycare, day home, or facilities. So, hindi lang naman yun ang kailangan ng magulang. I-provide, tama, i-provide sa finances. But ang pinaka-main objective nito, ang magulang kailangan nila ay yung attention, yung pagmamahal, hindi mo ito kayang bayaran ng pera. So, bilang mga tayo, mayroon pa tayong mga magulang, di ba? Yung iba may mga magulang pa. Napakapalad natin dahil mayroon pa tayong opportunity na maalagaan natin ang ating mga magulang. Gaya example sa amin, doon sa Naga, yung mama ko nung buhay pa, ang nag-aalaga talaga sa kanya yung kapatid kong eldest na babae. We give money, we send money to support. Siya talaga ang nag-aasikas on hand. Siya nag-care, lahat inaasikaso niya, siya lahat. Kasi siya naman talaga ang nandoon. Kaya bilang mga Kristiyano, yun talaga ang dapat gawin natin. We have to take care of the elderly. We have to take care especially doon sa mga widow. Diba? Yun kailangan sa mga elderly. Huwag nating kalilimutan na pabayaan natin sila sa ating buhay. So sabi nga dito sa 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and he is worse than unbeliever. So tayo may mga responsibility tayo na pag mayroon mga pangangailangan ng ating mga magulang, ang ating mga relatives, we have to give something. Hingi sa atin. Pero naman tayong discernment kung mayroon mga pangangailangan, we have to send money or we have to kumustahin mo sila. Yun lang naman kailangan ng mga magulang na iparanas natin sa kanila ang pagmamahal na gaya ng pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. So yun nga, yun. Kailangan natin na maging responsable tayo. Dito naman sa sa character talaga ni John, talagang he is very responsible. As a family, sa family niya, sa family as dahil sinuportahan niya, supported siya. I-assume na lang natin na siya suportado ng Mary with his care and with his love and his provision. Kung anong pangangailangan niya, i-provide talaga yun ni Mary sa kanya. Kaya, ang lesson learned dito sa passage na ito, na we have to take care for our elderly, especially for those who are widows. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you'd believe me now. You turned my whole life upside down.
took the old and He made it new. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret. Oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Amen. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the cross meant for me where my sin lay buried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of His blood. It's His goodness and mercy and the power of His blood. Good morning po sa bawat isa sa atin. So ako po ay magsasalita sa ika-fourth statement ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So babasahin ko po ang ating verse. I will start with verse 45, Matthew 27, 45 and 46. Ang sabi po ng verse 45, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. 46, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani,
which means, my God, why have you Opo, forsaken me? kaya. Hallelujah. Kung mapapansin po natin, yung first three statement kanina, it was all about others. Una, Jesus Christ was asking forgiveness for those who crucified him. Hiningi niya ng kapatawaran. Ang ikalawa, si Jesus Christ, he was focusing on the criminal, no? At promising him eternal life. At ang ikatlo kanina, he was focusing on his mother. Ngayon naman po sa ikaapat, makikita natin dito, ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Hindi niya po sinabi, Father. Ang sabi niya, my God. Bakit kaya ganon? No? Kung mapapansin natin, yung kanyang pagsasalita, ito po ay bahagi or doon sa Old Testament, sa Psalm 22, sinabi po doon, he was quoting Psalm 22 sa Old Testament. And that was about his crucifixion. Kasi ang sabi po sa Psalm 22, kung ano yung kanyang sinabi kanina, my God, why have you forsaken me? Nakita natin paano siya nahirapan. Nakita natin how much Jesus Christ suffered on the cross. Painful po yun, mahirap po yun. No? Physically, emotionally, talagang lahat. He was nailed, his hands were nailed, ang paa niya ay naipako, he was beaten, disfigured ang kanyang image. Hindi po madali. Para sa isang nagkatawang tao, kung ano ang feeling ng isang tao kapag nasasaktan, mas matindi ron. Pero the greatest pain na kanyang naranasan, na kanyang na-encounter, yung pagkawalay ni God the Father. Kasi hindi ba, lumingon si God the Father sa ibang side. No? Yung intimacy niya with His Father in heaven. Kung babalikan po natin, for eternity past, they have always been together. Jesus Christ and God the Father. Sabi ng Bible sa John chapter 1, verses 1 and 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, balikan po natin, in the beginning was the Word, and the Word was Jesus Christ. Siya po yung berbo. And the Word, Jesus, was with God. And the Word, Jesus, was God. He was in the beginning with God. Tapos, doon sa krus, he felt he was forsaken. He felt he was abandoned. So, yung intimacy, yung closeness nila, biglang nawala. For a time, no? Sabing gano'n, yung fellowship nila, nagkaroon ng sudden separation. Ito po, sa Psalm 22, ito po ay messianic psalm. No, he was prophesied na po kasi in the Old Testament na dadanasin niya ang lahat ng ito. At makikita natin dito, ang sabi, basahin ko po ang verse 16 ng Psalm 22, they pierced my hands and my feet. Verse 17 of Psalm 22, I can count all my bones, they look, they stare at me, they divide my garments among them, for my clothing they cast lots. Referring to Jesus Christ. So even sa Old Testament po, he was already prophesied na magkakaroon ng crucifixion. And Jesus Christ is fulfilling this prophecy. Sinasabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit ba sinabi ng ating Panginoong Jesus yun? Yung kanina, binanggit, he was quoting Psalm 22, nasira yung kanilang intimate relationship ng kanyang Ama sa Langit. Unawain natin, God the Father is holy. The holiness of God. God is absolutely pure. And God will not allow sin in His presence. We are sinful. And Jesus Christ took away all the sins na meron tayo. Lahat na anumang kasalanan meron ang tao, kinuha niya. Ang ipinalit niya, the righteousness
yung kabutihan, no? Yung katuwiran ng Diyos ang ibinigay, ang ipinalit sa atin. Okay. God the Father cannot look at a sinful person. Kinuha ng Panginoong Jesus lahat ng ating mga kasalanan. He cannot be with sinners. Kaya nga nagkaroon po ng separation. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 24, and he himself bore our sins, referring to Jesus Christ, in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness, for by his wounds we were healed. Tayo po ay gumaling. So ang Panginoong Jesus, literally, he took all our sins and brought it on the cross. Ito po ang sinasabi ng Bible. Kaya nga po, malinaw po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God the Father, He made Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. So, isang tao, isang Diyos na nagkatawang tao, walang kasalanan, but He took all the sins of the world para tayo ay magkaroon ng righteousness. Nagkaroon po kasi ng separation, so God is holy, and ganito katindi ang pag-ibig ng ating Diyos sa sangkatauhan. Ito po yung perfect love for us na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pinakamatinding pain, yung torture physically, torture emotionally. Paano nila ipinahiya ang Panginoon? Sabi nga kanina, hubot-hubad siya no? To shame yung ating Diyos. Pero God the Father, He forsook Him, at mahirap sa isang anak na alam niyo yung nararamdamang iniwan. Kaya nga sabi niya, my God, bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? Jesus Christ had to drink the bitter cup to the last drop, so that forgiveness and salvation would be available sa lahat. So He did that. At dito po, sa ating conclusion, makikita natin dito, ang mensaheng ito, it reminds us that God can be trusted even when we feel He's nowhere to be found. Alam mo yung pag we're in pain, ang isang tao ay nahihirapan. Huwag kalimutan na may Diyos na nagmamahal sa atin, giving His only Son. Sabi nga, God can be trusted even when we feel He's nowhere to be found. In times of trouble, we should turn to the right direction. Okay. Hindi dapat tayo nag-iisip na ng mali, no? We feel the love. We should love through every season. Ano man season ng ating buhay. When you're up or when you're down, still there is love. And sabi nga, in times of trouble, we should worship even when life is uncertain. Kaya ba natin mag-worship? Hindi tayo sigurado yung ating uncertain life, pero ito po ang tinuturo ng ating Panginoon. Jesus Christ was forsaken by God. Alam niyo kung bakit? So that we might be forgiven. He was forsaken so that we can live with assurance eternally. Natanggap na po ng lahat na sino man sumampalataya sa Panginoon. Jesus Christ was forsaken so that we might be reunited with God the Father sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Jesus Christ was forsaken so that we could have the hope in Christ Jesus alone. So, ano gagawin natin? Oo nga, the abandonment, the forsakenness na naranasan ng Panginoong Jesus. Pinapakita lang po dito na akala, no? In a short time, there was separation kasi nga napakarumi nga naman ng sangkatauhan. But all of this sin, kinuha ng ating Panginoong Jesus and ibinigay sa atin ang kanyang katuwiran.
nandito makikita natin dito kung gaano katindi ang pag-ibig ng ating Diyos sa masalangit. Ang sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For so whoever believes in Him shall not perish but will have an eternal life. Magandang umaga po at magandang hapon dyan sa Calgary. Maraming salamat po. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Good morning dyan sa Philippines. Okay. So, yeah, John 19:28, I thirst. So after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, and said, I thirst. Magandang hapon sa ating lahat. Isang napakalaking oportunidad ang makasama sa ganitong pagtitipon. Ako man ay hindi karapat-dapat na magbahagi ng saloobin ng kung gaano kahirap ang naranasan ng ating Panginoong Hesus para mabayaran ang ating mga kasalanan. But the Bible says in Luke 5:32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. If we recall the story of the Israelites wandering in the wilderness, and then at some point, nauuhaw sila and they asked for water to drink. There comes a rock na kung saan nagmula ang tubig na kanilang iniinom. That rock is Jesus Christ. Ang naging bato at naging daluyan ng tubig to satisfy their needs, to satisfy their thirst in the desert. Si Jesus ay siyang living water na nag-rehydrate ng Samaritan woman at the well, if you can remember. Pero, imagine, at the cross of Calvary, ang itinuring natin na the living water ay nauuhaw din. Imagine the God of all gods, the King of all kings, the only living water, ay nauuhaw din. Jesus suffered bitter agony and darkness while covered in our shame and sin sa ating mga kahihiyan at ating mga pagkakasala. When the act of purchasing our redemption was complete, nothing more was needed. Alam ni Jesus na naganap na ang dapat maganap. Everything Jesus had to come to do on earth was now finished. Kaya't iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. My brothers and sisters in Christ, the fifth last word, I thirst. Nauuhaw ako. Yan ang sambit ng ating Panginoong Hesus habang nakapako sa krus. Bagamat Panginoon siya at may kapangyarihan sa lahat, pinadama pa din niya sa atin na siya ay nagkatawang tao para danasin niya ang hirap na nakasaad sa kasulatan upang ang kasalanan natin ay mabayaran. I thirst, nauuhaw ako. Ang mga salitang ito, marahil sa makamundong panahon ngayon, ay maaari maituturing natin na isang desire of the flesh. Dahil marami sa atin ang uhaw sa material na mga bagay or those things that the world has to offer. For example, the influence of technology, gadgets, video streaming, at higit sa lahat, itong social media. Uhaw tayo sa fame, social status, at maging position sa buhay natin. Uhaw na uhaw tayo sa attention ng mga tao. Hindi na natin nirespeto at naisakatuparan ang sinabi sa Biblia sa Matthew 6 verses 3-4. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Alam natin, nakikita natin sa news feeds, sa Facebook, marami mga influencers ngayon na tumutulong sa mga needy, mga unfortunate, but kailangan i-video siya para kumita din ng pera. Lahat kailangan na i-video, kailangan naka-record, kailangan naka-film. Wala na ang Matthew 6:3-4.
Dahil sa uhaw na uhaw tayo sa fame, sa status natin. Uhaw na uhaw din tayo sa pagbabalik sa dating gawin natin. Going to bars, concerts to get drunk. At dahil sa hindi ito kailanman nakapagdudulot ng tunay na kaligayahan sa atin, marami sa atin ang nagsuffer ng anxiety at depression. Dahil sa ginawa mo na ang lahat na akala mo yun na ang genuine happiness. Pero at the end of the day, kung ikaw na lang mag-iisa sa kwarto mo, hindi ka happy. Empty ka pa rin kung wala ang tunay na relasyon mo sa Panginoon. Ang iba sa atin, they lost their lives because of that anxiety and depression, without knowing that there could be someone who could give everything that needed, the love, the hope, and the faith in Jesus Christ. Marami pa din sa atin ang namumuhay sa kasalanan dahil hindi na nananahan ang presensya ng Diyos sa ating puso at gawa. That's Romans 7:19. For I do not do the good I want to do. Instead, I keep on doing the evil that I don't want to do. Dahil sa kasalanan ito, ang bilis natin na mauhaw sa kamunduhang mga bagay. But the good news is, hindi pa huli ang lahat. The Bible says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. That's John 7:37. Let us introduce Jesus Christ, our Lord and Savior, to non-believers. Even to believers in Christ na medyo parang lukewarm, on and off. There are people out there na they want to know Jesus, but nahihiya lang siguro na gumawa ng initiative. Tayo ang dapat may initiative na gawin ito. Sa mga taong uhaw na uhaw sa kanyang presensya, uhaw, lalo na itong mga anak ngayon, na nauuhaw sa pagmamahal ng ina, ng ama, ng mga kapatid, at maging mga magulang na nauuhaw din sa atensyon ng pagmamahal ng mga anak. Marami na ngayon makikita natin sa social media na mga magulang inaambado na sa kanilang mga anak. I cannot imagine, me as anak din, I cannot imagine na makayang gawin ng tao yun sa isang anak sa mga parents na dinala ka ng 9 months at pinalaki ka at ngayon na namuhay ka na ng maganda, mapa-abroad ka or kung saan ka mang lupalop sa mundo, hindi mo na, parang nawalaan ka na ng time sa mga parents mo. Ako hindi naniniwala na kapag ang isang anak ay nagkaroon ng sariling pamilya, ay magiging dahilan ito na para hindi na lang i-reach out ang parents. Isa ako sa hindi sumasang-ayon yan. May mga anak ngayon na proud pa din na makatulong sa iba kaysa sa pamilya or vice versa. Kaya malaki ang role natin, mga Kristiyano, kung ituring, na may bahagi ang good news sa ating kapwa regardless of race, gender, ethnicity, language, and status in life. I thirst. Jesus thirsts for all of us. He is thirsty of our love as it is written in Psalm 69:20. I looked for love and I found none. He has been looking for love for all our lives. Hindi siya kailanman nag-stop na hanapin ka, hanapin tayo, hanapin ang pagmamahal for Him dahil una tayong minahal ng Panginoon. He first loved us. Mga kapatid, minahal tayo ng Panginoon. He extended His mercy, grace, and love to us, Gentiles na hindi tayo deserved. Why we have been searching for happiness sa mga bagay, sa makumundong paraan. Kailan may hindi natin ito makakamtan if we do not open our heart
to Jesus. Nandyan lang siya sa door of our heart, knocking. Why not open our hearts right now? Right now. For Jesus thirst for all of us. No matter what we have done, good or bad, siya'y handang magpatawad. Come to repentance, ask for forgiveness, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Hindi ka matatawag na anak ng Diyos if you are not baptized in the power of the Holy Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Naway mananatili pa rin ang thirst sa ating puso, ang presensya ng Panginoon. Huwag natin hayaan na mamuhay ang kasalanan sa ating buhay. We are living in the end times. Kailangan natin ng isa't isa. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasaning ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Hindi tayo dapat magpapretend sa buhay natin. God looks at the heart. Ikaw at ang Panginoon ang may alam kung anong meron ka. Aanihin mo ang iyong faith, aanihin mo kung nag-speaking tongue ka dyan. If you do not have love in your heart, useless pa rin yan. I love you, brothers and sisters in Christ. Maraming salamat mga kapatid, at may God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang hapon sa inyong lahat dyan. Isang mapapagpuring ngiti nga naman po, puro tayo seryoso eh. Pwede na tayo ngumiti muna. Naganap na po eh, bakit tayo sobrang serious? Ay, mabasahin ko po sa John 19:30. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Wala pa akong masabi eh. Alam niyo kung bakit po? Sabi po ni Christ, tapos na po. Wala tuloy akong mai-add. Lord, ano ba yung i-add ko? Eh, tapos na, sabi mo, tapos na eh. Finish na. Nothing left, nothing to add. Amen? Nothing left, nothing to add eh. Finish na po ni Lord. Period na. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung nangyari sa akin sa Japan. Bata pa lang po ako, nung naging Kristiyano po ako, lagi ko pong dinidesire sa puso ko na Lord, one day, bubuhat ako ng cross. Isang araw, Lord, bubuhatin ko yung cross. Gusto ko maranasan yung naranasan mo, Lord. Unknowingly po, alam nyo, napunta po ako sa Japan, sa Osaka. Yung after po ng service namin sa church sa Osaka, summertime po yun eh, around 1:30 a.m. After po ng gawain sa Japan, meron po silang ginagawang pagbubuhat ng cross. Sumama po ako doon. Ako po yung sa likod lang, follower lang po kami. Pero yung desire ko na Lord, one day, I will carry the cross. Di lahat po, ang laki nung hapon na pastor, ang laking tao niya. Akala ko magaan lang po yung cross kasi merong gulong sa dulo yung cross. Eh, sabi ko yung desire ko, ito na yung katuparan na yung dream ko. Sabi ko dun sa Pilipina na pastor, sabihin mo sa man dun sa hapon na na pastor, ako naman. Alam niyo po, yung tapang na kala ko kaya ko, binuhat ko po yung cross. Siguro mga lang po yan eh, 30 meters. Nung buhat ko po yung cross, dumadaan po kami sa city eh, Osaka po yan. Maraming tao nagmamak sa'yo, maraming tao masama ang tingin sa'yo. Nung una kaya ko pa yung cross. Pero habang lumalakad po ako, bumibigat po yung cross. Habang naglalakad po ako, nararamdaman ko na yung init. Pinapawisan na ako, hirap na ako. Tapos dumating yung point na nagkakaroon na ako ng doubt. Kaya ko ba to? Ang sakit na. Hanggang muntik na akong mahimatay sa pagod. Pero ayaw kong sabihin sa tao. Sa lahat ng kasama ko, ayaw kong sabihin na pagod na ako. Gusto ko nang sumuko, ayaw ko pong sabihin. Sabi ni Lord, finish na eh. Pero ako gusto ko yung gawin ko yun eh. Alam niyo po yung habang along the way na binubuhat ko yung cross, marami akong naisip. Lord, ang hirap pala, Lord. Hindi pa namin kayang gawin yung ginawa mo sa cross. Hindi namin kayang palitan yung ginawa mo, Lord. Ako ilan lang meters ang binubuhat ko. Pagod na ako, gusto ko nang sumuko.
Gusto ko nang give up sa bigat, sa hirap, sa init, yung nakakahiya, yung mga tao nakatingin sa'yo. Pinipilit ko pa rin siyang dalahin. Alam niyo po, ganoon din tayo mga Kristiyano eh. Sabi ni Lord, it is finished, period. Period na po niya eh. Anong ginagawa natin? Naglalagay tayo ng comma, naglalagay tayo ng open and close parentheses. Totoo ba, Lord, finish na? Ano ba yung cross? Ano ba yung ginawa mo sa cross? Ano ba yung binuhat mo, Lord? Sama ng loob, kahirapan, galit, karamdaman, unforgiveness heart. Lahat ng pangit sa mundo, even our old sins, binuhat na ni Kristo. Amen? Binuhat na po niya lahat to eh. Pero tayong tao, kahit Kristiyano, pinipilit mo yung sarili mo na buhatin yung ginawa ni Kristo. Buhatin natin yung lahat ng bigat na meron tayo. Problema sa pera, sa kahirapan, sa karamdaman, problema sa pamilya, lahat po yan cross. Binubuhat natin pilit, pero napapagod po tayo. Tao po ba? Napapagod tayo, nahihirapan tayo, nagmamurmur tayo. Pero si Kristo, hindi niya po siya napagod. Lahat po lang hampas na kanyang dinamo. Tinanggap niya po lahat yon, kahihiyan, pagod, uhaw, tinanggap niya lahat yon. At pagdating po doon sa cross, sabi niya, it is finished, period. Huwag na kayong mag-add. Tapos na eh. Nobody can duplicate, can replicate what Jesus did on the cross. Pagod na ako that time, sa kainitan po ng araw sa Osaka. Alam niyo po yung hapon na pastor, he just tapped my shoulder at kinuha niya po yung cross. Alam po nung pastor, gigibap na ako. Di ko na kaya. Kaya kinuha niya po yung cross sa akin. Sabi niya, give me your cross. Ganun din po si Lord sa mga Kristiyano kagaya natin. Pag pagod na pagod ka na, pag gusto mo nang give up, nandiyan lang si Lord. Nandiyan lang siya. Tatapikin ng braso, masabi niya, bigay mo sa akin. Tinapos ko na nga, inuulit mo pa. Ibigay mo sa akin yan. Tapos na yan, bakit mo binabalikan? Pinalaya ko na kayo, pinagaling ko na kayo, pinagyaman ko na kayo, biniles ko na kayo. Lahat na ng mabuting bagay binigay ni Lord sa atin. Pero tayong Kristiyano ang nagkapahirap. Tayong Kristiyano ang bumabalik sa cross. Tayong Kristiyano ang gustong magpapako sa cross. Hindi na po pwede mangyari yun. It is finished. Tuldok na po. Tuldukan na po natin lahat ng pangit na nangyari sa buhay natin. Kasi pag sinabi ni Kristo na finish na, even yung buhay niya, ibinigay niya, ano pa hahanapin natin? Ano pang kayang gawin ni Lord sa buhay natin? Buhay na yung pinakahuling binigay niya para sa atin. Pero tayo, ang sabi niya sa Matthew 11:28, Come to me who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi niya sinabing, pumunta ka sa krus, ipako mo sarili mo. And He said, Come to me and who are weary and burdened, and I will give you rest. Kapayapaan po, katagumpayan, kagalingan, kalakasan, ang binigay ng Panginoon sa atin. It is finished. Tuldok. Bilang po, manalangin po tayo. Hallelujah, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa bugtong mong anak na si Jesus, Lord. Salamat, Lord God, na lahat po ng aming dalahin sa buhay, lahat po ng aming cross, Lord, karamdaman, kahirapan, Lord, kamangmangan, Lord, galit, sama ng loob, Panginoon. Lahat ng pangit na nangyari sa buhay namin, Lord, doon po sa cross ng Kalbaryo, sinabi ni Kristo, tinapos ko na lahat yan. Tinapos ko na, buhay ko na ang kabayaran ng lahat ng yan. Tinapos ko na, huwag nyo na ibalik. Huwag nyo na ibalik, tinapos ko na. Lord, salamat, O God, sa pagtapos mo, Panginoon, sa aming cross, buhay po ang aming nakamtang. Sa kawalan po ng buhay ni Kristo, Lord, buhay po naming walang hanggan ng aming nakantang. Salamat, Lord God, that you put period in everything, O God, ng kahirapan po at kasamaan po sa buhay namin. Salamat po sa cross to remind us, Lord, tapos na po ang lahat ng bagay na ginawa ng kaaway sa buhay namin. Dalangin po namin, O God, patuloy po namin ma-enjoy ang buhay, Panginoon. Sabat sinabi mo, Panginoon, come to me who are weary and burdened, and I will carry you, Panginoon. Bubuhatin mo po kami, Panginoon. Aming takbuhin sa buhay namin, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord. Salamat sa iyong kaligtasan, Lord. Salamat sa buhay, Lord. Nagkatiwala mo po sa amin. Sa iyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba, pangalan ni Jesus.
Amen, Lord. Amen. Amen. Magandang umaga at magandang hapon po sa bawat isa. At nabe-bless po kami at itong gawain namin sa Calgary ay nakasama po namin ang aming kapatiran dyan sa Pilipinas na nagsasaad na isa lang po ang ating Diyos, isa pong Spirit, isa pong ating Lord and Savior. Welcome po sa aming First Fruit Church of God. So, yung part ko naman po, yung pagsasaad ng the seventh, yung ikapito pong pahayag ni Jesus Christ nung siya ay nasa cross. At ito po ay kinuha sa Luke 23 verses 44 to 46. It was now about noon and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining and the curtain of the temple was torn in two. Ito po yung ating verse 46, Luke 23 verse 46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he has said this, he breathed his last. So ito talaga yung end na, talagang namatay na po si Lord sa flesh. So I would like to start with John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but shall have eternal life. So umpisahan po natin itong share. When Jesus came here on earth in a human form, legal entry po siya. He was conceived by the Holy Ghost and born by a Virgin Mary. So he has a normal childhood. At the age of 12, he was listening. Nasa temple na po siya at the age of 12. He was listening and asking questions to the teachers of the Bible, and the teachers were amazed na nasusurprise sila sa mga understanding at saka kaunawaan niya sa salita ng Diyos at sa Panginoon si Diyos. At the age of 30, he began his ministry. Before he started his ministry, John baptized him with water, and the Holy Spirit descended upon him from heaven with a voice, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy." So alam naman natin, pinag-aaralan naman natin si church, ang mga Bible studies natin, yung mga miracles or ministry of Jesus Christ while he was here on earth. Miracles, water into wine, he turned water into wine. He fed people, thousands of people, like 400, 5,000 sa kaunting small piece of bread and fish. Healed people with illness ng leprosy, lahat po with the issue of blood. Dami niya with fever, ang dami niyang yung blind, okay, give sight to the blind, ang dami. Casting out demons, raising the dead, forgiving sins, he forgives sins, teaching people about God and his kingdom, taught people how to pray. So he also taught people how to pray, yung the Lord's Prayer po. And he taught us how to defeat the enemy in our life. So doon po sa temptation of Jesus Christ, doon sa scenario noon, so makikita rin po natin kung paano po dinidefeat o tinatalo natin ang kaaway sa ating buhay through His Word. So ang kaaway nag-i-inject sa atin ng mga lies. So ang panlaban po natin ay salita ng Diyos. So sa John 14 verse 6, Jesus answered because people are asking him questions. "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So hindi tayo po pwede makapunta sa kay Father God, hindi muna tayo pupunta kay Lord Jesus Christ. So I am the way, the truth, and the life. Now, while Jesus was here on earth, He showed us the way to the Father. Paano ba ang way to the Father? Paano, sabi niya, no one can come to the Father except through me. So He showed us the way to the Father. Unang-una ay prayer. Maaga po siyang gigising, pupunta sa mountain para mag-pray. Minsan, nagsiseparate siya, alis siya sa mga grupo ng kanyang mga disciples para mag-pray to commune with the Father. Before his death on the cross, nagpunta siya sa Garden of Gethsemane to pray. So, yung prayer is alive. It's life na ni Jesus Christ while he was here on earth. Yung prayer, yung communion dito kay Father God. At kinip niya while he was here on earth, he kept his relationship with Father God. So, when Jesus was doing his ministry, he was accused of blasphemy by the Pharisees. Blasphemy is an offense, a religious offense, a crime na
because Jesus Christ was claiming and declaring that he's the Son of God. And for the Pharisees that time, it was a blasphemy, an insult to God. So they brought Jesus to the Pontius Pilate, who was then a Roman governor, and Pontius Pilate provided a trial. He was tried and gave order for his crucifixion. So napatunayan nga na ganun pa rin, nag-stand pa rin si Jesus Christ na siya ang sign of God. So sa John 19, makikita po natin sa John 19 verses 1 to 3, that then Pilate ordered Jesus to be brutally beaten with a whip of leather straps with embedded with metal. Yung dulo po ng latigo ay may metal na kapag halos pag dumikit sa katawan niya ay nadadala po, may nagsusugat yung katawan niya. So and the soldiers also wove torn branches with a crown and set it on his head and placed a purple robe over his shoulders. Verse 3 of John 19, then one by one they came in front of him to mock him by saying, "Hail to the King of Jews." And one after the other, they repeatedly punched him in the face. Dinuduroan ng muka, pinapunch siya. So, to continue, Jesus carried his own cross out of the city, the place called the Skull, which in Aramaic is Golgotha. And there they nailed him to the cross. He was crucified along with two others, one on each side, with Jesus in the middle. And he was also pierced on his side. Verse 9, John 19:34. However, to make sure that they were all dead, one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. So yun po, para mapatunayan lang na patay na yung dalawang criminals in Jesus Christ. Yung dalawang criminal, they broke their bones, pero sabi nga sa Bible, kahit yung bones ay hindi mababreak, kaya na-pierce yung side niya. So going back to our scripture, Father, into thy hands I commend my spirit, or I commit my spirit. This shows Jesus' oneness with the Father. So ganun pa rin, kita nyo yung Father ang tawag sa kanya, di ba tayo? Because of the Holy Spirit that's in us, that we have accepted Jesus as our Lord and Savior, we can call him as Abba Father, right? Abba Father, in union with God. So dito makita natin na before he breathed his last breath, ay sinabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. So naandun pa rin ang relationship na ni Jesus Christ sa Father. So alam naman natin lahat. So kaya kung inumpisa sa umpisa hanggang sa katapusan, hanggang sa pinanganak siya at pinako sa krus, after 3 days he rose again from the dead and he gave us new life. So napagtagumpayan na, sabi nga ni Pastora Gina na aking pamangkin, thank God, na tapos na. So tinapos na ni Lord once and for all. He became sin for us. He reconciled us back to God. He paid the price for our sin by his precious blood. So hindi natin natapos na cross. So may part din tayo. Ma-evaluate natin, i-reflect din natin yung sarili natin sa mga humiliation, sa mga dinanas ni Jesus Christ na ginawa sa kanya ng tao, na namatay sa krus, at he went to hell para mapagtagumpayan. He became a ransom for our sins. So ang ating part dito, yung new life na binigay sa atin ni Lord. Binigyan niya tayo ng new life, eternal life, new life here on earth, na magbago tayo. Amen? So sa Colossians chapter 2, 13 to 15, you were dead. Alam naman natin, minention ni Sister Anita, Pastor Anita, na dead. Pag sinabing dead, spiritually separated tayo from God because sin that separates us from God. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. So pinorgave na mga kasalanan, mga sickness, mga death, dinala na sa krus, at pumunta nga siya sa hell, bayaran na itong lahat, binayad na, he paid the price for us. Ngayon,
that once we accepted Jesus as our Lord and Savior, which I believe that everybody here accepted Jesus as our Lord and Savior, binigyan niya tayo ng Holy Spirit, binigyan niya tayo ng new life in Christ. So, ang ano natin dito, na-enjoy ba natin, nagagawa ba natin yung new life in Christ? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, if anyone who is in Christ, na kay Christ na tayo, the old has gone, the new has come. So tayo ba ay namumuhay na sa new life? Or nasa old life pa rin tayo? So sayang lang, kung we still enjoying life, if we're still enjoying the life that we here on earth in this world, parang sayang lang naman yung mga sakit, yung mga pagkamatay ni Kristo sa ating para sa atin, para sa for the forgiveness of our sins, para matabos tayo sa ating kasalanan. Sayang lang kung ang precious blood ni Jesus Christ ang ibinayad niya para sa salvation natin. Kasi for the penalty of sin is death. Pupunta tayo sa eternal damnation or so hell kung wala sa atin si Jesus Christ. Pero since Jesus Christ is our Lord and Savior, may new life na tayo, may Holy Spirit pa tayo. Nasaan tayo ngayon? This is a time to search ourselves. Pag nilay-nilayan natin, hindi lang tayo umattend dito para makinig, pero i-absorb natin ang mga katuruan sa atin ni Lord. At this point in time in our life, nasaan na tayo as a Christian? Nasa old life pa ba tayo or nasa new life na tayo? So new life in Christ na tayo ay living a life of holiness, living a life of godliness, living a life of obedience, giving glory and honor to the Lord. Yung bang inyong buhay ay inoffer niyo sa Panginoon para magamit niya para sa kanyang glory and honor. So ito po yung we take this seriously. Wala na pong karapatan ang kaaway sa ating buhay. Sabi nga ni doon sa Colossians 2 verse 15, He disarmed the spiritual rulers and principalities. He made a public spectacle of them all. So, pinakita niya, ito ang mga naglaloko sa inyo, nag-aano sa inyo to sin. Talunan na, powers and effective over us. So, kailangan mamuhay na tayo ng victorious. Kailangan mamuhay na tayo ng mga overcomers. Kailangan mamuhay na tayo, mag-stand tayo na I was healed 2,000 years ago by the precious blood of Jesus. I was rich because He came to give me life and have it abundantly. So hindi na tayo dapat namuhay ng mayroong kakulangan. He gave us life to have it abundantly. Hindi na tayo iiyak kapag may mga trials and testing sa buhay natin because He made us overcomers, victorious, triumphant over all circumstances in their life. That's the meaning of the cross. That's the meaning of the death and resurrection of Jesus Christ. Hindi lang tayo. So the good news is the death and resurrection of Jesus Christ. Jesus Christ paid the price for us for the forgiveness of our sins. We were reconciled back as to God. And after 3 days, He rose again to give us new life in Christ. With Him and in Him we live and move and have our being. So, and He did that once and for all. So yung mga gagawin niya, isang beses na lang po para sa atin. So, ano yung relationship po natin? So nakikita ni Jesus Christ when Jesus showed us the way to the Father, it is by relationship, by prayer, communion with God. So kailan po ba yung na-spend yung quality time with God? So minsan sa kagaya ng business o marami tayong trabaho, maraming bayarin, ang dami nasasakam tayo sa mga worries na ito. Pero alam natin na kapag inuna natin si Lord, all these things shall be added to us. Ibe-bless pa niya tayo pag tayo inuna natin si Lord. So kailan tayo nag-spend ng quality time kay Lord? Kaya nga sabi doon sa Psalms 8 verse 2, out of the mouths of babes and nursing infants, you have ordained praise. So kung di ho tayo, or kaya doon sa sanabi sa Luke 19:40, if my followers were silenced, the very stones would break forth with praises. Kung di po tayo magpe-praise kay Lord, kung di tayo magpe-pray, pwede pong gamitin ni Lord ang mga bato o mga rocks para magpuri sa Kanya. Pwede po niya mga gamit yung mga bata. Meron po nakakita natin mga testimony ng mga bata, yung pong pamangkin ni Pastora Gina. Isang oras, ang bata, Father God, pinarinig po sa amin ng video. Father God,
Nagpe-pray siya kay Father God for 1 hour. Imagine, kailan po tayo naka-spend kay Lord na 1 hour praising and worshiping God. Wala nang hinihingi kundi mag-praise lang kay Lord. Yung pong apo ni Brother Romy at saka ni Sister Monet, yung 8-month-old na baby, nagaham with the music, with the praise and worship. Nagbabasa si Lucas ng Bible, nag-i-independent reading po siya ng Bible niya. So nakaka-touch. So yung mga testimony na to, nakaka-touch at nakakahiya sa atin na, o itong mga batang ito, maliit pa nagaham na, tapang 1 taon nagaham na kay Lord. Wala pang ilang taon lang nagpe-praise kay Lord 1 hour. Nag-i-independent reading, wala nang sinasabi. So tayo, ang dami nating time sa Facebook. Guilty rin po ako dyan. Hindi po naman po ako marami tayong time sa Facebook. So establish po natin ang relationship po natin kay Lord. At Matthew 6:33, iunahin po natin siya sa lahat ng bagay, sa umaga, in everything. Lagi po natin siyang uunahin. At living a new life na binigay sa Kanya. Kasi sayang lang po ang nireconcile na po tayo sa Panginoon. Binigyan niya po tayo ng robe of righteousness. Hindi na po, we were taken out from darkness and He brought us into His marvelous light. Nasa atin na po yung light. Let it shine. Let it shine so that others will see God in us, O Lord. Diba? Let us live a life of holiness and godliness and obedience to our God. And let us love God with all our heart, soul, mind, and strength. Hindi lang with all our heart, kundi with all our heart, soul, mind, and strength, giving our life to the Lord. So, thank God at praise everyone. Thank you and God bless you all for the hearing of the word of God. Amen. I appreciate the lahat binigay nila yung best nila sa sharing. Alam kong nag-spend kayo ng time and you were touched by the revelations that God has given you when you were preparing those scriptures. So, kami ni Pastor Sam, magsa-summarize kami sa speakers sa church ng Calgary, sa church din dyan sa Pilipinas. So I would summarize. I said it's very good. Well, maganda yung flow. There's the power of the Holy Spirit. So I would go number 1, it's Father, forgive them. Forgiveness becomes universal. Kinalat sa atin yan through the scriptures. Forgiveness is part of a Christian life. And I'm reminded na yung forgiveness, maraming napupunta sa impyerno because of unforgiveness. Because God is a forgiving God. Ito, number 1. Kita mo, number 1 yun. Minsan, bibigyan mo ng emphasis, number 1, forgiveness ang diniscuss para forgive them. So, forgiveness, it was well delivered. For number 3, family relationship. Nakakagising din yun. Priority pa rin ng bawat isa yung pamilya na kung saan sila connected. So, it was a message na kahit nasa ibang lugar ka, gaya ni sinabi ni Brother Nelson, ganun pa rin ang respeto natin sa magulang natin. Ganun pa rin ang respeto. And I appreciate si Brother Nelson. Hindi man niya sinasabi pero napagmamasdan. Namasdan namin ang relationship niya sa magulang niya ay napakaganda. And he is longing to be with them more of the time habang buhay pa siya. And that is message number 5 is about I thirst. Number 3 yun kay Sister Monet, family relationship. Message number 5, I thirst. Maaaring madagdag ko yung binigay ni Brother Nelson ay that is the spiritual connotation. Pero mayroon ding sa natural realm
yung I thirst is a sign of rigor mortis. Pag sinabing rigor mortis, it is at the point of death. Ang judiciary, pag ang confession ng isang tao at the point of death, it is taken wholeheartedly 100%. Pwede yan, it would stand in court without witness eh. So yung sinasabi ni Jesus ngayon sa 7 last words, he was at the point of death. Nag-uumpisa na maapektuhan yung kanyang blood. Nag-uumpisa na magre-release na siya ng oxygen. Kaya nung tinusok siya sa tagiliran, hiwalay na yung tubig at saka dugo. Rigor mortis yan. Kasi pag tinusok mo ang tao na hindi naman under rigor mortis, lalabas dugo. Pero yung lumabas sa Panginoon, tubig, that is a sign of rigor mortis. So, why? Kasi yan ang pinaplano ng kalaban na hindi namatay si Jesus. Nabasa ko yung mga testamento na yan, lalo na sa Middle East. Hindi namatay si Jesus. So yan ang pinapabulaanan nila para walang resurrection. And nandun yung power natin sa death and resurrection. So, I hope dito yan sa natural realm, rigor mortis, namatay si Jesus. Hindi ka pwedeng mag-rigor mortis kung hindi ka rin mamamatay. Tinatawag point of death in a matter of minutes or seconds. Mamamatay. So, Jesus Christ died. Yan lang may dagdag ko. Pero it was well delivered. Maganda. And number 7, number 7 is, into thy hands I commend my spirit. It just shows. Nag-umpisa tayo from faith to faith. From spirit to spirit. Yung flesh na wala. From dust to dust yung destiny ng flesh. Ililibing yan. Kaya sabi ni Jesus, let the dead bury the dead. Kasi yung flesh na yan ay hindi yan elemento patungo sa langit. Talagang iiwanan yan eh. You could not enter heaven in the flesh. You could only enter heaven in the spirit. So, yan. From faith to faith. Naumpisa si Jesus Christ sa taas. From spirit to spirit. From faith to faith tayo rin. Nag-umpisa yung nag-umpisa yung faith natin dito sa pagkamatay ni Jesus eh. Nandiyan kasi sabi sa Hebrews, Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Kung wala pa si Jesus na revealed, hindi pa gaano nilidiscuss yung faith. Hindi pa gamit. Pero nung na-reveal na si Jesus, nandoon na. Nag-umpisa yung trabaho yung faith hanggang sa atin ngayon. Kaya when we accepted the Lord Jesus Christ, that's from faith. Hanggang sa iwanan natin yung flesh, faith to faith, papunta na tayo sa taas. Praise the Lord. So that's the message. And to add, in conclusion, habang inaaral ko ito, dumaan sa mind ko impressions na when we use the name of Jesus Christ, when we speak it against the enemy, pinaalala natin hindi lang pinaalala, kundi in-strike natin ang enemy na yung pagsabi natin in Jesus' name, kasama yung pagkamatay ni Jesus. Kasama yung resurrection. Parang repress mo sa enemy. Hindi siya maka-atake. It's stop. So that is it. In the scriptures it says, Hebrews 2:12, that the death of Jesus Christ, through the death of Jesus Christ, he destroyed the enemy. Who holds the power of death? That is the devil. So, ganyan ang mga deliverance natin when we use the name of Jesus Christ. Linalabas natin yung death and resurrection dyan. The power of death and resurrection. Okay. So, hanggang dyan lang ako.
Okay, so thank you so much everyone. Maraming salamat po sa ating lahat na tayo ay naririto. Sa lahat po ng mga nasa lahat po ng mga nasa GCFCCI family at gayon din po sa sa Calgary Church First Fruit Church of God. Okay? So maraming salamat po. And ang lahat ng ito ay na ginawa po talaga ito ng Diyos at ang lahat ng ito ay plano po ang Diyos. At nagpapasalamat po kami sa First Fruit Church of God dahil po sa ito pong ating pong platform ay napaganda at napaayos. Salamat din po doon sa support dahil doon sa sistema ng media natin ay nagkaroon po ng katuparan at nagkaroon po ng answers prayer. And thank you so much kay Pastor JB, kay Sister Chris at sa inyong pong lahat sa First Fruits Church of God members or leaders na nagkaroon po ng pagsuporta sa gawaing ito. At ako po ay naniniwala na ito lamang po ay isang pasimula. At magkakaroon po ito ng tinatawag po natin na sa ating pong collaboration ay ang Diyos po ay mayroon pang maraming gagawin sa bawat isa sa atin. And salamat po dahil patuloy po napapatibay yung ating pong relasyon sa Panginoon at yung ating pong relasyon sa bawat isa. So, sa lahat po ng kabuuan na mensahe na ibinigay po ng Diyos sa atin, isa lang po ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang pong unang dakilang pag-ibig na ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa ikaliligtas po ng buong sanlibutan. So, mga kapatid sa Panginoon, ang dugo at katawan ng Panginoon ay nagbigay po sa atin ng pagliligtas. So, ang kaligtasang ito na po ay sabi nga po doon sa mga message natin, ay huwag natin sayangin. Hindi po masasayang ang ating pong gawain sa oras na ito, ang gawain ng Panginoon sa oras na ito. Na po, sapagkat pagkatapos po nito, ang nakikita kong pinakamagandang application na ibinigay sa atin, dapat po may isang kaluluwa na mayroong pong maligtas sa araw na ito. Huwag nating hayaan na ang araw na ito, pag-alaala ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay hindi natin maipahayag na po ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. So, isang kaluluwa na po, libo-libong anghel ang magpupuri sa Panginoon. Isang kaluluwa na magbabalik sa Panginoon, kilalanin siyang Panginoon at tagapagligtas, libo-libong mga anghel ang magpupuri sa kalangitan. So, mga kapatid sa Panginoon, patuloy po na gawin po natin ito sapagkat ito ang pinaka-great mandate sa atin ng Panginoon. Na po, yung Great Commission. Ang vision na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin is to win soul and make disciple. To win people na maging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. So, maraming salamat po sa bawat isa sa atin at alam ko po na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Pumalakpak nga po ang lahat ng pinagpala ng Diyos. Amen? Okay, so let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sapagkat hindi po aksidente kung bakit kami ay pinagsama mo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon o Diyos, na meron kang layunin, O God. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid doon, Panginoon, sa Calgary, Canada, Panginoon o Diyos. Salamat, Lord, sa buhay nila. Narinig namin, Panginoon, Lord, kung papaano mo sila ginabayan, kung papaano mo sila pinagpala, O Diyos.
Salamat sa buhay nila, sa kanilang paggamit, Panginoon, ng kanilang buhay at sa mga testimony, O Diyos. At salamat din, Panginoon, dito po sa Philippines, sa GCFCCI Philippines, O Lord God. Patuloy po na i-bless mo, Lord, ang iglesyang ito, Panginoon, sa Philippines, Lord God, maging, Lord, ang First Fruit Church of God sa Calgary, Canada, Panginoon, O Lord God. Panginoon, alam po namin, kahit po malayo ang bawat isa sa amin, patuloy, O Diyos, na pagpapalain mo ito. I-bless mo, Lord, si Pastor JB, na bilang tagapanguna at pastor nila, Panginoon, at ang kanya pong mga leaders, O Lord God. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord God. Amen. Amen. Okay? So, sa benediction po natin, may the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. May the Lord of God go with us this day and forever. Amen. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and the glorious unto us. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos.